Para iba na may angle. Oo. Light na din. Kasama ito. Para din Daddy, Kuya RC dyan. Tawag. Ay, dito na. Ma'am Noreen, may 5,000 na medical. Parang may nakita ko.
mali sila ng lagay. Sabi ko may sizes yun sa Dapat pagkatali lang dito, maganda. Apo. Tapos pinaikot ako ng tasap sa ng gold. Apo. At ang sino naglagay? Yung mga sila Jay lang tapos yung Jay sa Ay, sino ka mo ngayon? Ngayon na naman. Pag ililipat na yung tarpaulin doon, yung pre niya lulubag. Ganahan nilang tali ka mo. Hello! Ano, kamusta ka? Okay. Si Ate Florinda. Anong balita? Okay naman? Buti hindi ka napunta ng... anong yung sa ano? Pang ilang Pangalawang beses na po. Pangalawang beses na to. Oo. Kailan ka unang nakatanggap? Nung ano po, August, August this year. Magkano natanggap mo? 3,000. September. Oo, para yan sa kidney mo, ano? Opo. Oo. Pangalawa. Pangalawang beses na to. Ilang araw kang naghintay? Bago ka? Sa linggo. Kailan ka? So, nag-submit ka ulit. Anong mga sinubmit mo? Medical certificate po mga seta. Oo. Saka barangay daddy. Oo. Yun lang po. Yung 3,000 na una mong nakuha sa mo. Sa Ano mo ginamit? Sa gamot pa rin. Oo. Buti nga, meron na naman ito. Oo, kasi pagka ayan. Ito si Ate Florinda. Hello. Nandito siya ulit para makakuha ng medical assistance, Opo. no? Na 3,000 pesos. Ayan. So, second time mo na to, no? Opo, ma'am. Saan mo gagamitin yung 3,000 mo? Sa gamot din po, Sa ma'am. gamot din? Opo. Na malaking bawas naman. Opo, malaking tulong po. Kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? Ganun Sa awa ng Diyos, gumaan naman na. gumaan naman. Opo. Punta ka na dun sa next meeting. Kidney po. Sa mga nakakaalam. Sa mga hindi Pa? pa nakakaalam, si Ate Florinda. yung Hindi isa sa po, mga chronic OFW kidney disease. na Sa kidney natulungan po. ng radyo natin, Jim. Sa inyo po? Makauwi. No? From, anong bansa ka, ate? Kuwait po, ma'am. From Kuwait. Siya yung may sakit na chronic kidney disease, ano? Pero pinagtatrabaho pa din ng amo. Opo. Sa kabila ng may sakit. Pero na-hospital ka, di ba? Opo, Dinala ka ma'am. sa hospital. Pero pagbalik mo, pinagtrabaho ka pa rin? Opo, ma'am. Ayun, hanggang sa nakauwi Uwi ka na na nga. Oo, nakauwi na siya dito sa Ginebra. Ayan, so... Malapit lang. Ngayon, nakakatulong yung LGU, particular yung AX po, dito sa bayan ng Ginebra. Para makakuha siya ng medical assistance. Medical assistance para sa... Bilahin ko lang, baka hindi ka kasama. Yan, tandaan yun. Medical assistance para sa kanyang medical condition na chronic kidney disease. So, sa gamot niya, ginagamit yung kanyang nakukuha. Teka. Ay, ka. So, ngayong araw, merong 79 na beneficiaries, ha? 78, sorry. 78 minus 1. 78 na beneficiaries
Pito po. Yung 5,000. Dinagdagan ko pa. So, 78 na beneficiaries. Ayusin natin yung caption. At 6 dito ay senior burial. Ayan. 6 ay senior burial. 5,000 pesos yun. Tapos yung medical assistance ay 72. 72 ang tatanggap ng medical assistance. Ayan. 1,000 to 5,000 pesos yun. Okay, LP natin. Sige mo. Oo naman. Dahil sa OFW na na-display. Dami na pa-uwi, di ba? Oo, alam mo, natatanda ko siya. Na tinulungan siya, di ba? Sa radyo natin yung ba? Ha? Bakit pangalawa na? Patutuloy-tuloy naman. Wala nang problema. Ha? Dahil next month. Last na po ba ito sa akin? Meron pa isa. Meron pa lang siya. Sa 27. Ay, dito na yung December. Meron pa tayo sa 27. So next week po ay Pasko ang Miyerkules eh. Tama? Kaya 27 tayo magbibigay. Kung pwede nga na sa Pasko, bibigay ako eh. Kaya na siyempre wala naman sila sa kaya sa 27. Saka wala nang backing. Iba wala naman yung pera ng pwede. Wala naman. Kaya 27 namin ano. Tuloy-tuloy. Ang problema lang, yung mag-a-apply ng 25 pa onward, hindi ma-accommodate kasi mag-close ang book. Pag nag-close ang book, wala na yun. Sa January, nag-start ulit ng pag-submit ng financial assistance. So pagdating ng January, Tuloy-tuloy pa rin yan. Hanggang walang guidelines ang MSWDO ng national kung magpapahin o hindi. Kasi nung nakaraan, sa barangay, election, pinahinto yung financial assistance dahil baka daw magamit sa politika. Ngayon, pagka walang guidelines, tuloy-tuloy natin. Pero kung may guidelines, susunod tayo sa guidelines ng national government. Ng DSWDO. DSWDO. so magbabati po ito sa election. Ay, magiging election ban kasi yun. Siyempre, mayroong guidelines ang DSWDO. Siyempre, may guidelines sila. Wala ka rin, may guidelines, ano? Binaba? Alam ko naman. Budget mayor, okay pa? Budget ng munisipyo? Meron pa. Meron pa. Pero yung 2025 budget ng 2020 budget ng munisipyo, pagka inaproba nila tuloy-tuloy ang project natin, pag hindi na inaprobahan, tuloy-tuloy pa rin kasi re-enacted. Pag maging re-enacted yan, kung yung budget ng nakaraan, yun ang gagamitin. So tuloy-tuloy pa rin yung mga financial. Ang matitirin lang yun, yung mga projects. Yung mga projects natin, ang matitirin yun, yung increase ng mga permanent employee. Ang matitirin yan, yung mga basic services na importante sa bayan natin. Matitirin. Pero it's okay kung ayaw nilang approve ng budget natin. Karapatan na sa mga bayan na hindi na-approve. Kasi sila ang may karapatan ma-approve nila o hindi. Pero I think, makaisip nila na magiging kawawa ang bayan ng Limba pag hindi nila approve ang national budget, ang local budget natin. At mahihirapan. Pero may committee yun na tingin niyo Nasa kanila na yun. Kung nasa kanila, kung approve nila o hindi. Pero if I were them, I will approve the local budget for the benefit of the municipality and benefit of the constituents of our county. Hindi naman dapat haluan ng politika ang budget ng bayan. Kasi ang budget ng bayan, ang pera ng bayan, para sa mamamayan.
Pero ng bayan, para sa bayan, dapat pag-input na ano mamaya. Ganun dapat yun. So, nasa kanila lahat yan. Kaya magbababa na ako sa kanilang tulad para sa urgent na dapat. Ano po bang nangyari? Bakit ba medyo na-late sila ng discussion? Na-late po ba kayo ng submission? Hindi, advance pa kami ng submit. Kailan po kayo nag-submit? Dapat ka kasi may submit mo October 16. Yan. Before October 16, nakapag-submit kami. Siyempre. So, nasa kanila na yan. Ang bola, nasa Sangguniang Bayan. Order up. Ay, ano ba ina-expect mo? In-expect ko Tulungan nila kayo? hindi ko alam. Ang in-expect ko sa kanila, dahil sila naman ay halal ng bayan, at in-expect ko sa kanila, alam naman nila ang pangailangan ng bayan, at in-expect ko sa kanila, may isip naman at talagang matatalino ang ating mga konsyal. Na kung saan may isip nila, may puso sila na siguro approve nila yung budget para sa kapakanan ng sambayanan, ng bayan natin.